Mga kwentong pambata. Ipinagbibiling karunungan. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon sa India, may nakatirang mahirap na bata na nagngangalang Shiro. Namatay ang ina ni Shiro dahil sa rumaragas ang baha, at nakatira siya ngayon kasama ang amang magsasaka. Pero may dapat kang malaman tungkol sa batang si Shiro. Matalino siya, at tulad ng sabi ng iba, ang matatalinong tao ay nakakaisip ng matatalinong solusyon. Isang araw, binigyan si Shiro ng amang magsasaka ng kaunting salapi at inutusan siyang pumunta sa pamilihan para makipagkalakal. At yun naman ang ginawa ni Shiro. Nakaisip siya ng isang magandang ideya. Sa paglilibot sa pamilihan, inupahan niya ang pinakamurang pwesto na kanya makakaya at nagbukas ng tindahan. Ginastos niya naman ang natitirang pera pambili ng papel, tinta at panulat. At sa kanyang tindahan, naglagay siya ng karatulang nagsasabing nagtitinda ng karunungan dito. Lahat ng nakapaligid sa kanya sa abalang pamilihan ay mga negosyanteng may malalaking tindahan ng mga pangangailangan ng tao tulad ng tela, prutas at mga gulay. Nakatayo si Shiro sa labas ng kanyang tindahan buong maghapon at nagtatawag. Nagtitinda ng karunungan dito! Halina't lumapit kayo! Murang-mura lang! Dinadaanan lang ang kanyang tindahan ng mga taong namimili ng supply para sa bahay. At sa tingin nila'y kakaiba siya pero nakakatuwa. Oh! Mukhang marami kang karunungang ibinibenta. Ba't di mo gamitin ang iba para tulungan ang sarili mo? Oh, matalinong bata. Pwede mo bang patigilin ang asawa ko kakasermon sa akin? Pero mapagpasensya si Shiro at nginitian niya lang sila. Isang araw, ang anak ng isang negosyante na si Sundar ay naglalakad sa pamilihan at narinig siyang sumisigaw. Karunungan! Makukuha nyo rito! Murang-mura lang! Karunungan? Parang hindi pa ako nakakakain ng ganon. Uy! Ano itong itinitinda mo? At magkano naman kada isa? Hindi ako nagtitinda ng karunungan base sa dami. Tinitinda ko ito base sa kalidad. Oh! Sige! Bigyan mo ako ng karunungan sa halagang ito. Pakiusap? Ngumiti si Shiro at inilagay ang barya sa bulsa. At kumuha siya ng isang pirasong papel, huminga ng malalim at sumulat dito. Nang matapos siya, tinupi niya ang papel. Hinimas ito ng 3 beses. Tumayo at ibinigay ang papel sa anak ng negosyante. Sa papel ay nakasulat ang mga salitang huwag tumayo at manood sa 2 taong nag-aaway. Dalhin mo ang payong yan palagi. Labis na natuwa si Sundar. Agad siyang umuwi at tumakbo sa bahay nila at sumigaw ng, Ama! Hindi kayo maniniwala sa nangyari sa akin ngayon. Halika kayo at tingnan niyo ang binili ko. Nang basahin ng ama ang nakasulat, nagalit siya at sinigawan ng anak. Sino ang taong nagbenta sa'yo nito, ha? Dalhin mo ko sa kanya ngayon. Sinabi ni Sundar ang tungkol sa batang lalaki at sa tindahan nito. Nagmamadaling pumunta ang kanyang ama sa nasabing tindahan. Nang marating ang tindahan, nakita niya si Shiro at sumigaw. Ikaw! Magnanakaw ka! Ako? Oo, ikaw nga! Ikaw ang magnanakaw na nagbenta ng walang kwentang ito sa aking anak. Alam kong hindi siya matalino, pero ikaw ay magnanakaw. Ibalik mo ang baryang binayad niya. O tatawag ako ng pulis. Kung hindi nyo gusto ang produkto ko, pwede nyo itong ibalik. Ibalik nyo sa akin ang produkto ko at ibabalik ko ang inyong pera. Ibinabalik ko na ang ibinenta mo. Ginoo, hindi nyo pa binabalik ang produkto ko. Ang ibinalik nyo lang ay ang papel. Kung gusto nyo ng pera nyo, dapat nyong ibalik ang aking payo. Dapat kayong lumagda ng kasunduang nagsasabing hindi gagamitin ng iyong anak ang aking payo na lagi siyang manunood sa tuwing may mga taong nag-aaway. Ano? Nagbibiro ka lang? Pinalibutan sila ng mga tao para manood ng away nila at lahat ay sang-ayon kay Shiro. Tama siya. Ang papel lang ang binalik niya, hindi ang ideya. Tama! Sinusubukan mo lang lukuhin ang tindero. Kinuha niyo ang payo niya at hindi niyo ito binalik ngayon. Sige. Pipirmahan ko na ang kasulatan. At nang mapirmahan ang kasulatan, ibinalik ni Shiro ang barya.
Natuwa ang negosyante na naibalik sa kanya ang pera niya. Nagkataon naman na ang hari pala ng lupain na si Haring Dara ay mahipag na nagngangalang Prinsesa Tara na bumisita sa palasyo. At alam ng lahat na si Prinsesa Tara at ang tunay na kapatid ng hari na si Prinsesa Lina ay talagang hindi magkasundo. Pinagseselosan nila ng husto ang isa't isa at halos nagtatalo sa lahat ng bagay. Isang araw, inutusan ng mga prinsesa ang kanilang mga kasambahay sa pamilihan. At para namang pinaglalaruan sila ng kapalaran. At dahil parehong tindahan ang pinuntahan ng dalawa at sa pareho ding oras, pasensya na, pero bibilin ko na kasi yan. Sinungaling ka! Ako ang nauna rito! Nauna ka dahil tinulak mo ako at biglang siningitan. Hoy babae, hindi kita itinulak at siningitan. Baka ikaw yun. Inaabot ko lang ito at bigla kang sumingit bago ko makuha ito. Hindi ako. Ginawa mo. Hindi. Ginawa. Hindi nga. At di nagtagal, lumakas ng lumakas ang mga boses nila. Nakatayo malapit sa tindahan si Sundar ng mga oras na yon at nasaksihan ang lahat ng pangyayaring iyon. Pero di siya umalis tulad ng bili ng kanyang ama. Tandaan mo, pumirma tayo ng kasulatan at dapat mong panoorin ang mga nag-aaway kung malapit ka sa kanila. Ikaw, nakita mo ang ginawa niya kanina. Tinulak niya ako. Hindi. Nagsisinungaling siya. Nauna ako rito at nakita mo yan. Ikaw ang testigo ko. Hindi. Siya ang testigo ko. Makikita natin yan. At pagkasabi nun, umalis na ito sa tindahan. Oo, at ikaw rin! At nang bumalik na ang dalawang kasambahay sa palasyo, sinabi nila ang nangyaring away sa mga prinsesa. Galit na galit ang dalawang prinsesa at nagdesisyon silang magreklamo sa hari. Sinabi rin ng mga kasambahay sa mga prinsesa ang tungkol sa testigo na nakakita ng mga pangyayari. Parehong ipinatawag ng mga prinsesa ang anak ng negosyanteng si Sundar para maging testigo o ikukulong siya kapag tumanggi. Nang malaman ito ni Haring Dara, pinadala niya ang mensahero sa bahay ng negosyante dala ang mga utos ng mga prinsesa. Kinabahan si Sundar at ang kanyang ama nang matanggap ang mga utos na ito. Puntahan natin ang batang nagtitinda ng karunungan. Ngayon din, at hinga natin siya ng payo. Nagmadali silang pumunta sa tindahan at sinabi kay Shiro ang buong pangyayari. Magulo nga ang sitwasyon nyo. Matutulungan ko kayo, pero 50 gintong barya ang halaga. Nagbayad kaagad ang negosyante. Kapag ipinatawag ka sa palasyo, magpanggap kang baliw. Magpanggap ka na nasisiraan ng ulo. Pwede ka ring magsabi ng kung ano-ano. At yun nga ang eksaktong ginawa ni Sundar. Kinabukasan, nang ipatawag ng hari ang anak ng negosyante bilang testigo, umakto siya base sa ipinayo sa kanya ni Shiro. Kalaunan ay naubos ang pasensya ng hari at inisip na baliw nga si Sundar at inutos na paalisin siya sa palasyo. Natuwa si Sundar sa tagumpay ng plano at ipinagsabi sa lahat ang tungkol sa mga payo ni Shiro. Hindi nagtagal, sumikat si Shiro at iginalang siya sa pamilihan. Pero hindi naging masaya ang negosyante dahil kinakailangan ng kanyang anak na magpanggap na baliw habang buhay o malalaman ito ng hari at sila'y parurusahan. Bumalik ang negosyante at ang anak nito kay Shiro para humingi muli ng payo. Para ulit sa 50 barya, pinayuhan sila ni Shiro na balikan ang hari at piliing mabuti ang oras ng pagpunta at sabihin dito ang buong pangyayari. Kapag kinausap nyo siya sa tamang oras, kapag siya ay nagpapahinga, maiisip niyang nakakatuwa ito at mapapatawad niya kayo. Pero siguruhin niyong maganda ang kanyang kondisyon. Gusto ni Haring Dara ang mga napakagandang gabi at alam ng lahat ito. Kaya, sinunod ni Sundar ang payo ni Shiro. Pumunta siya sa palasyo sa isang magandang gabi habang papalubog na ang araw. Aha! Ito na yun! Ito na ang pagkakataon ko! Dinala siya ng mga kawal kay Haring Dara at tulad ng kanyang inakala, nasa magandang kondisyon ang hari. Nagkita na ba tayo dati? Kasi kamahalan. At sinabi na nga niya sa hari ang buong kwento.
at hiningi ang kapatawaran nito sa kanyang maling nagawa. Nakakatawang kwento nga yan. Pinapatawad na kita. Huwag kang mag-alala. Nakakagawa talaga tayo ng mali minsan. Nang umalis si Sundar sa palasyo, nakaupong mag-isa si Haring Dara na iniisip ang tungkol sa kwento. Interesado siya sa lalaking ito na nagbebenta ng karunungan, kaya inutusan niya ang mensahero upang magtanong kung mayroon pa itong mga paninda. Opo, Ginoo. Marami pa akong karunungan, lalo na para sa mahal na hari. Pero ang isang payo ay nagkakahalaga ng 100,000 gintong barya. Hindi nag-atubili si Haring Dara. Nagbayad agad siya ng 100,000 gintong salapi. Gaya ng dati, nag-isip si Shiro at tiningnang mabuti ang mukha ng hari. Huminga ng malalim at sumulat sa espesyal na papel ng hari. Matapos magsulat, tinupi niya ang papel. Hinimas ito ng 3 beses at ibinigay ito sa hari. Sa piraso ng papel, binasa ni Haring Dara ang mga nakasulat. Mag-isip muna ng mabuti bago kumilos. Aba! Napakaganda naman ng payong ito! Namangha ang hari sa mga salitang iyon. At inutusan ang mga tagapaglingkod na ipinta ito sa buong palasyo. Yumuko si Shiro bilang paggalang at saka umalis. Ilang buwan ang nakalipas at nagkaroon ng malubhang sakit si Haring Dara. Hindi niya alam na isa sa kanyang mga ministro ang nagpaplanong patalsikin siya sa pamamagitan ng paglason sa kanya. Bilang parte ng plano nito, binayaran niya ang doktor ng hari upang haluan ng lason ang gamot ng hari. Nang makita ang makikinang na perlas at gintong salapi, ngumiti ang doktor at sumang-ayon sa plano. Nang gabing yon, sa oras ng pag-inom ng hari ng gamot, iniangat niya ang gintong kopa sa kanyang bibig at nang iinumin na niya ang lason, dumilat ang hari at nakita ang payo sa pader. Mag-isip muna ng mabuti bago kumilos. Walang anumang hinalang naramdaman, inisip niya muna ito. Ibinaba muna ang kanyang kopa at pinag-isipan kung iinumin ito. Ang doktor na nakatayo at nakamasid sa tabi ay nagsimulang mataranta. Nanginginig siya sa takot sa pag-aakalang nalaman ng hari na may lason ang gamot na ibinigay niya. Nagsimula siyang umiyak. Patawarin niyo ako, kamahalan. Pakiusap, patawarin niyo ako. Nabigla si Haring Dara sa narinig at isinalaysay sa kanya ng doktor ang lahat ng plano ng ministro. Agad niyang ipinatawag ang mga kawal at ipinakulong ang doktor at ang ministro. Kinaumagahan, pagkagising ng hari, maganda na ang kanyang pakiramdam. Aba! Napakagandang umaga upang gumising. Kung hindi dahil sa lalaking nagbebenta ng karunungan, malamang wala na ako rito. Bilang pasasalamat, inutusan niya ang mga kawal na dalhin si Shiro sa kanyang silid. Pinasalamatan niya ito sa pagliligtas sa buhay niya. Ginawang bagong ministro at naghanda rin ng matitirhan nito sa palasyo. Isang maayos na tirahan at magagandang damit ang inihanda para sa kanya. At nanirahan ng masaya si Shiro sa palasyo bilang isang kagalang-galang na Ginoo at nanatiling pinagkakatiwalaang tagapayo ng Haring Dara habang buhay. Patuloy pa rin ang pagpapayo niya sa mga ordinaryong mamamayan at hindi naniningil ng bayad mula sa kanila. At lagi niya ring sinasabi, Tandaan nyo, ang kaalaman ay pag-alam kung ano ang sasabihin. Ang karunungan naman ay ang pag-alam kung kailan ito sasabihin.